Hello, isang magandang araw po mga parts. Ngayon meron po tayong i-repair. Andito po tayo sa aking shop, isang battery charger na Panther Phone Tatak. Ang problema po nito, wala po siyang output na 12 volts. Hindi po siya nagkakarga mga parts sa ating battery. Ayaw mag-charge. So, paano ba natin to i-repair at paano natin to malalaman kung ano yung dapat nating palitan dito pagka po nagka-problema yung ating battery charger. So, ang gagawin nyo po, pagka po ayaw mag-charge ng inyong battery charger, titingnan nyo po yung mga fuse. May mga fuse po dito yan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Titingnan nyo po yan. So, mayroon pa po dito sa kabila. Ayan o. Ito. Dalawa po kasi fuse nyan. Isa sa ating battery at isa sa ating AC cord. 220 AC cord dito. Sa AC to. Ayan. Kaya hindi basta-basta masusunog itong ating transformer. Kasi nga dalawa yung fuse niya. Kaya madalang po ang nasisira ng transformer ng ating battery charger na to pagka po ganitong Panther mga parts. So napakainam po nito. So ang susunod na i-check nyo po yung ating cord. Pagka okay naman po yung cord, okay naman yung fuse, dito kayo magpo-focus sa rectifier diode. Ayan o. Inalis ko na po o. Ayan o. So ni-repair ko na rin po kasi ito nung nakaraan kaya ganito. So ito. Pagka po ganito mga parts, halimbawa magte-test po kayo ng rectifier diode ng ating battery charger, hanapin nyo po yung line ng ating transformer. Ito sa ibabaw. Ito may dalawang wire. Ito po ay nakakonek sa ating rectifier diode. Ayan o. Tigisa po siya. Nakakonek. Ibig sabihin po niyan, ito po yung AC. AC po ng ating rectifier diode. At ito naman pong red na to saka yung black. Ito naman po yung DC ng ating rectifier diode. So paano ba natin mai-test yan mga parts? Kinakailangan po meron po tayong analog multimeter. Set po natin to sa X10. Dapat po meron po tayong makukuha ditong resistance sa positive at negative. Ayan. Ito yung ating test probe. Test probe. Ayan o. Isang positive at isang negative. Dito po natin itatap yan. Saka itong negative ng ating test probe dito. Kinakailangan po papalo po yung ating multimeter. Pagka po ito hindi gumalaw, ibig sabihin yan, ito nga po yung may problema. So, test po natin. Wala po akong tagahawak ng camera mga parts. Susuot ko lamang po dito yung test probe natin. Ayan. So, ayan, nakasuot na po. Ayan o. So, kinakailangan po, meron po tayong makuha resistance dito. Ayan. Ito po kasi yung positive. Ayan. So, itong kulay red na to, ilalagay po natin dito sa positive ng ating rectifier diode. Ayan o. Kapansin-pansin nyo po, wala po tayong nakukuhang resistance. Ibig sabihin yan, may problema yung ating rectifier diode. Kaya po, walang output yung ating battery charger na 12 volts. Kaya po, ayaw niya mag-charge. Meron po tayong bagong rectifier diode mga parts. Papakita ko po sa inyo yung buo. Ito. So ayan o. Titingnan nyo lamang po yung mga hawig ng terminal o. So ito kahawig nya. Ayan. Ito kahawig nya. Kahawig nya ng linya. So ito kahawig nya. So ito yung ating positive at ito yung ating negative. At ito yung dalawa na to, linya to ng ating transformer na AC. Ayan o. AC itong dalawa na to. Ito positive negative. Positive negative AC. So okay. So i-test po natin ng ating analog multimeter at tingnan po natin. Ayan mga parts. Nilagay ko po kasi sa stand yung aking cellphone para po mahawakan ko po ito. Ito po yung ating ayusin ko lang po. Ito po yung ating bagong rectifier diode mga parts. Positive, negative. Pansin-pansin nyo po, meron po tayong nakukuhang resistance mga parts. Ayan o. Positive, negative. Ito lamang po yung ating i-test. Kinakailangan pagka pinagbaliktad po natin yung ating test probe, kailangan hindi po siya papalo.
Kapansin nyo po, wala po tayong nakukuhang resistance dito sa dalawa na to, sa positive at negative. So pinagbaliktad po natin yung ating test probe. So ibalik po natin sa tama, positive, negative. Ayun, meron tayong nakukuha. Ibig sabihin yan, ito buo at ito yung sira. Yun ang problema ng ating battery charger, kaya wala siyang output na 12 volts, kaya ayaw niyang mag-charge sa ating battery. Ang gagawin lamang po natin, papalitan lamang po natin to. Marami po nito sa online, makakabili po kayo, mura-mura lang. At pagka po gagawin nyo yung inyong battery charger, sigurado po magagawa nyo po, dahil napanood nyo na po yung ating video. Ayan, meron po tayong dumating na customer, tinatanong yung kanyang pinagawa kung okay na, kaya yun, nag-post tayo ng video. So ganun lamang po yung inyong gagawin mga parts. Pakasimple lang po mag-repair nito. Sabi ko nga po sa inyo, ito lang ang pangkaraniwan sisira sa ating battery charger. Thank you, maraming salamat, at sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair. At kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel or hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para po marami po kayong makuha ng idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay.